Ganito kumain yung mga mahihirap dito sa squatter. Habang kumakain, nagbibideo. Oh. Oh, kain tayo dyan, mga kakabsat. Mga kabatsmate natin dyan. Oh, kain daw, sabi ng batang makulit. Ang buhay natin talaga dito, pasok uwi lang. Kung minsan matraffic. At maski ganon, kailangan maging pasensyoso pa rin tayo mga riders. Kasi pag natsambahan mo rin na mainit ang ulo ng kasabay mo, nako, sus ko. Baka mamaya away o gulo ang kahantungan. Kung minsan ako rin, pagka medyo napipinaan ba, yung hinaharurot sa gilid na gano'n, lalo na yung mga big bike dyan sa Commonwealth, akala mo kung sino? Siyempre may pera sila kaya may pambili ng big bike eh. Pero tayo, wala pa. Kaya, tiis gwapo muna. Kay Snipey. Kaya, ingat-ingat sa mga riders. Yung mga kasama ko dyan, yung mga gumagamit ng motor. Siyempre, kailangan, doble ingat tayo kasi yung mga kasabayan natin, maski anong ingat natin, kung hindi rin sila nag-iingat, kung disgrasya talaga, wala. Tayo, may nag-aantay na pamilya natin. Sa kanila, baka mamaya baka buhay din yung gusto nila. Hindi pwede yung ganun. Paano naman yung sa atin? Kaya kailangan, ingat lang parati sa biyahe. At yung mga kasamahan ko na umakyat ng Baguio, ingat kayo dyan sa pababa. Kasi baka makasabay kayo ng nagraratratan din na galing dyan sa taas, sa Baguio. Kasi uso-uso dyan yung mga nagra-rides. Kung minsan, pagpababa na ng Baguio, lalo na dyan sa may MacArthur Highway, medyo maganda kasi yung kalsada dyan kaya bakbakan. Commander Fortunato, sir, ingat sa pagbaba sa Baguio. Kayo ay si Henry, ingat lang kayo dyan kasi maraming nadidisgasa dyan sa may parting Carmen at saka Villasis. Yan sa papasok ng Mungkada dun sa bayan namin. Marami dyan pangat ng tulay ng Carmen, pagkatapos pababa, padaos-dos. Kung minsan, dyan marami nababalitaan tayo na truck na dinidisgasa. Kasi kami dati, pag nagpupunta rin kami ng Baguio, may mga nadadaanan din kami pero hindi pa gaano dati na makakuan yung kalsada. Mga kaskasero, mga driver. Ang mga kaskasero lang dati noon, yung mga bus. Yung mga bus na kagaya nung Philippine Rabbit dati, mga Byron, mga Victory, okay yung mga yun, mga Victory. Kasi medyo yung mga nila, maayos yung mga driver nila. Nung araw, nung dyan, halos tambayan lang namin yung Baguio. Talagang nagkukang kami. Nag-aani kami ng guwan. Nagpapakyaw kami ng pag-ani ng mais para lang may pang-upa sa sasakyan. Halos panay ang kwan namin dati dyan, panay ang pasyal namin. Akala mo, malapit lang. Ako, maski nandun ka na sa amin, malayo pa rin yung Baguio. So nga lang, syempre, malamig, masarap. Yabang-yabang din yung yung mga kabataan natin. Pupunta ako doon, nakasando, naka-short pan lang. Pero yung mga ibang kasama ko, naka-fully battle na naka-jacket pa. Ako dati, yun lang. Naka-short pan, hindi nila alam. May pataga-tagalog pa kami dati, hindi nila alam Mga Ilocano rin kami. Mga kalahi rin pali namin. One time na, bumili ako ng damit. Puti. Napakamahal. Kangingi na. Samantalang, medyo naggatangan di kadwami nga garreta. Alis magkaparehas lang ang damit. Pero mas mahal sa kanya, sa akin,
mas mura. Kasi mahirap pagka doon. Pagka mauutak na rin mga taga-taas doon sa Baguio. Pag alam nila pataga-Tagalog, patay ka ngayon. Mahalang presyo ng bilihin doon. Yung mga damit, pero yung mga gulay, walang problema. Mura lang ang gulay doon. May tinatapon-tapon lang. Maski pa paano, na-experience din natin yung mga ganong mga bagay, papasya-pasya ng Baguio. At ito pa, barbecue. Doon sa amin dati, nako, mahirap ang buhay doon. Alam ng mga taga ron sa amin yan. Kasi, yung iba, uso talaga dun sa amin, nag-abroad. Para guminhawang buhay. Kaya marami ring abroad dun sa amin. Ano ba, nag-asawa ng foreigner. Para pa, siyempre, kahirap nga naman ang buhay yun. Biro mo, agrab katagmalmalam. Pagkatapos, aldawan, 65 pesos. Anak ng dino pa. Siguro itatam. Mura na lang ang kwan. Ang mga kwan doon. Mura na yung mga ibang bilihin doon. Saka lalo na yung ngayon, tagaan ng sibuyas sa kabawang doon. Baka mura. Kaya yung mga ibang magsasaka natin doon medyo umaasenso na rin. Hindi yung sinasabi nila na ay ganito, mahal ang pabilihin. Hindi. Dito lang sa Manila, kontrolado ng mga ibang negosyante, pero doon mura naman. Huwag kayong maniwala sa mga fake news. Ang daming fake news ngayon. Sus ko. Mura na rin ang bigas doon. May 29, may 32. Dito lang naman yung mga hindi makontento sa pamamalakad ng gobyerno. Wala naman kayong magagawa. Sumunod na lang tayo para sa ikabubuti ng ating buhay. Huwag tayong mga pahirap sa bansa natin. Kailangan magtrabaho tayo para sa pamilya natin. Hindi mo lang nagustuhan yung isang tao, panayambati ka. Puro fake news. Eto, kain tayo. Itong bigas namin, tag 29 pesos. Pero okay naman. Sige, itutuloy ko mamaya.